guys, so pagpala natin guys yung mechanism na lagay na tayo ng ano guys, ng ano guys, nakapit na natin yung mechanism guys, yung thrust washer. Ayan, okay. Punta muna natin ito guys. Yan yung mga timing mark. Nakapit na natin yung camshaft. Ayan, sabi natin magtatakip tayo guys. So pala natin ito yung mga pagkatapos yan guys, yung guys ha. Channel, bye-bye and God bless. Okay guys, so pagpalang araw, meron tayong another video or vlog tutorial about sa overhauling ng transformer engine. So ang gagawin natin ngayon guys, mag-assemble tayo. So hindi man natin mabidyohan ng step by step, pero mahalaga makuha nyo lang yung basic tsaka pointers kung paano siya ikakabit. Okay, so unang-una ito yung engine block, yung crankshaft, itatlong piston, K6A engine ito guys, nga DA 63 o 64, so halos same na sila ng mechanism. And then ito naman yung secondary ng kanyang main journal. Okay, and then ayan yung mga buong mechanism niya. So samahan niyo ko guys kung ano yung gagawin natin. So okay, nagkabit na kami sa piston ng na-setup na rin yan, piston ring. Ayan na siya, so ikakabit na natin. Okay, so unang gagawin natin is itong engine block. Ayan. So ang gagawin natin dito, magkakabit tayo ng itong ganito, main cap bearing. Okay, so balik tayo guys pag nakabit natin. So ikakabit na natin guys yung mechanism ng kanyang okay, so ayan na. So kabit tayo ng main rod bearing. So apat yan. Ayan. Pagkatapos lalagyan siya ng oil. Yun. Okay. Oh. So kakain na raw guys. Tinatawag ako ni Mrs. Yun. Okay. So lagyan na tayo ng crankshaft guys. Yeah. Yun. Okay. Yan. Sunod maglalagay tayo ng ikakabitan natin guys yung thrust washer. Yan, lagyan mo ng oil. So dito itutusok yan. Ano siya? O ano? Ito nakaganoon siya. Yan. Kung saan yung may ikot, yun yung marking nakatapat. So ganoon siya forma. Dito. Yan. Okay. Yun. Tapos sa kabila ganoon din, oil lang din. Kunti lang, okay na yan. 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 Thrust washer yan guys. Okay, so saka mo na ilalagay yung secondary. Okay, cap, ito yung pinaka main cap niya guys. Yan, main cap na built-in, kasi yung mga K6A naka built-in siya, wala siyang main cap na yung cap mismo, wala. So secondary siya. Okay, so ang gagawin niyo guys, pag magkakabit kayo ng secondary main cap ng K6A na engine, ang gagawin nyo, lalagyan nyo ng gasket oil yan. Ito yan o. Yan, gasket oil. Okay? So para hindi na kayo maglalagay ng maliit na bilyamoid na clearance, kasi magkakaroon ng play yan dito. So luluwag yan. So ang gagawin nyo lang, gasket oil lang ilalagay. Yung tama-tama lang, hindi ganun kakapalan, kasi pag makapal naman, magkakaroon ng problema yung ipit dito sa may main journal. Okay? So tama-tama lang. So pagkatapos nyan, break tayo. Okay? So lalagay na tayo ng guys, ng takip niya, yung kanyang secondary. So lalagyan muna natin ng oil. Okay, yan, yun. So meron namang yan, guide, so hindi kayo mawawala. Yun. Pag magkakabit kayo ng makina, parang motor lang yan eh. Problema lang kasi ng engine is yung sasakyan, dahil 3-4 na piston, samantalang yung motorcycle is nasa lang yan, isa. Okay, so may mga bago ngayon, 2, so malalakas na yon. So kaya hindi kayo malilito, kasi nga same sila ng mechanism. Nagka-differential lang, mas marami yung sa engine, 3 o 4 na piston. Okay, so higpitan muna natin to guys. Ito technique pala, basic pointers pa rin. Kung magkakabit kayo ito, kailangan unang-unang gawin nyo, kakamayin nyo muna yan. Kailangan makamay yung mechanism.
So gagamit tayo ng G's na flower. Yan. So G's na flower guys. So ayan na guys, kinakabit na natin yung mechanism nya, yung kanya mga main bolt para sa main journal. Okay, so maglalagay na tayo ng pinaka main bolt. Ayan. So same pa rin, kailangan makamay lang muna lahat para maganda yung setting. Tapos yung technique niyan, maghigpit kayo niyan, kailangan gitna, ganon, tapos ganon, ganyan. Okay. So meron siyang cycle, meron siyang procedure pa maghihigpit kayo. So maghihigpit na tayo guys ng main bolt. So kailangan wala muna iguragod mo hugot sa kadali, tapos saka na buta mag-numbering. Yan. So kailangan meron kayong torque wrench. So mag-start kayo sa 10, tapos after 10, 30, then 50, 60, 70 and so on. So ganoon siya maghigpit guys, para pantay-pantay talaga yung hugot. Tapos makikita nyo yung paghigpit natin, una sentro, tapos left and right, left and right. May cycle siya. Dito na magkatili. Sabay. Yan. Okay. Yan. Okay. So balik tayo may konti pag matapos kami maghigpit. Dahil isa lang yung kamay natin guys. Okay. Tapos nakuha nyo na yung bira. Sisentro siya dito. Kasi kung dito hindi pwede dahil piston pin yan. Okay. Pagkatapos lalagyan mo siya ng oil. Lagyan mo ng oil. Pahigupin mo ng oil. Tapos ikutin mo yan para magkaroon ng oil. Yan ang pinaka magandang parte ng paglalagay ng langis. Okay. Kailangan talaga lagyan mo siya ng langis para kung may compression agad siya. So na yun. Ayun. So itatapat mo yung guys, itatapat mo yung mechanism ito. Ayan o. So dito o-ring, second ring, ikot yan, and then first ring dito. Okay na. Tapos lagyan mo ng dito. Okay. Isang number na. Okay, so magkakabit na tayo ng connecting rod bearing. Yan. So magkabit kanya para bago siya, para sure ball talaga yung trabaho. Okay, yun. Tapos makikita nyo yan guys, merong marking yan dito. Ayan o. So hindi kayo malilito pag magkakabit kayo sa setup doon, kasi may marking yan dito. Ayan o. So kung paano mo siya ikakabit, itatapat mo lang yan dito sa kabila, sa libre. Ayan o. Dito. Hindi. Ayan o. So tapat mo lang siya pag kabit. Ayan o. So tapat mo pag okay. So yun ang basic pointers. So pagkatapos nyan, sa ating kakabit dito. So ikabit mo natin lahat sa piston, sa Conrad, lahat ng mga Conrad bearing. Tapos balik tayo may konti. So okay na, set up na siya guys. Okay, so nakabit na natin yung mechanism guys. Ang gagawin natin, magkakabit naman tayo dito na mismo sa loob ng kanyang liner. Ito na mismong piston na setup. So magkakabit kayo ito, makikita nyo paano nakaharap. Kasi meron namang yan may arrow na yung piston. Pero kung magtanggal naman kayo nito, makikita nyo naman ang basic pointers nyan. Kung mag-backlash kayo ng piston tsaka Conrad, yung number nito, doon nakaharap yan sa main crankshaft pulley. Kaya yan yung number na yan. Kailangan ma-reading yan. So ibig sabihin, nakaganon ang forma niyan. Nakaganyan, ayun number. Kaya makita mo yung piston, ayan naka-arrow. So yan yung forma ng Conrad. Okay? So yan ang basic pointers guys. So ito na yung main shaft crankshaft pulley natin na nakaharap. So ganyan ang forma niyan. Okay? So kabit muna tayo. Okay, so magkakabit na tayo. Yan. Okay. So ngayon yung setup niyan pataas. Tingnan natin yung arrow. Yun yung arrow. Saan nakatapat? Sa taas. So pag ganyan tayo guys. Okay.
Yan, salpak muna natin, medyo masakit. Yun. Tapos, kukuha tayo ng hammer. Yan, para set up. Okay. Tapos, dukduk ko na to. Isa lang kamay. Okay, Brad? Wait. Okay, so last na lang guys. Papasok na natin. Okay na. Okay, so lagyan ng oil. Tapos yung ano niya, nut. So yung marking, so ayun na, napasok na yung isa, dalawa. So yung tatlo na lang. Yung so ganun lang siya kasimple gawin. So pagkatapos yan, paikutin natin yung crankshaft pag ma-set up na yung higpit. So higpit na tayo guys. Tama-tama lang yung higpit natin. After that, iikutin natin yung crankshaft kung umiikot pa. Okay? Okay, pagkatapos nyong higpitan yung Conrad cup, so ikutin nyo yung main journal para malaman nyo kung okay ba yung tira nyo. Pag umikot siya, ibig sabihin okay yung pag matigas, ibig sabihin may sabit. So backlas na ulit. Okay? So yun yung mga basic pointers. Okay, so ang gagawin natin, magkakabit na tayo ng cylinder head. Tara. Oo. So ayan na, na-tap na natin. So ang gawin natin, makita nyo na nakatap yan, number 1. Piston 1 nakatap. So bago replace yung natin, engine block. Tapos bagong masishop din yung ating cylinder head set assembly. Yan, kinis yan guys. So ang gawin natin, kuha tayo ng cylinder head gasket. Lalagay tayo ng gasket cement. Mas maganda yung merong gasket cement. Yun. Okay, so ayan yung head gasket guys. Head gasket, cylinder head. Ayan. So malinis na, makintab na rin, kintab. So bagong setting yan, ito yung natawag na valve train mechanism self adjustment. Ayan. Okay, so ikakabit na natin ngayon dito. Okay, so ito na yung head guys. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng gasket cement. Ito, gas o shellac. Okay, para dikit na dikit talaga. Plaster ba ito? Ayan. So Japan na brand ang ipapalit natin ng gasket. Okay, sige, maglagay muna kami nito tapos palit tayo ng. Okay, so naglagay na tayo ng gasket cement guys. Ayan, pati dun din sa sa tawag yan, cylinder head gasket. So itatawag yan dun pagkatapos lalagyan pa natin ng kabilang side. Okay, yun. Tapos lalagyan tayo ng gasket ulit dyan. Gasket cement. So makikita nyo, nilagyan ko na ng oil daan, yung mayroong hado, para may yung friction matanggal. So diretso set up. Okay, ayan guys, lagyan na rin natin yan. Tapos yung cylinder head na rin lalagyan din natin. Okay, so sa cylinder head na naman tayo guys. Ayan. So, pagkatapos natin lagyan, saka natin kakabit na yung mismong buong mechanism. Pwede man grasa, pero mas maganda kasi yung yung gasket cement kasi naka-design talaga yan sa head. Okay, so balik mo konti pag makabit na natin. Okay, so ikabit na natin guys. Itatapat nyo lang sa kanyang guide. Yun. Okay, tapos pupukpukin. Okay, malabo. Yun, set up na. Diba? Yun. Okay. Yes. Okay, so set up na. So maglalagay na tayo ng cylinder head bolt. Okay. So maglalagay na tayo ng cylinder head bolt. Ang ginawa natin, tinanggal muna natin yung mechanism ng valve train self adjustment para makakabit natin yung tinatawag na head bolt. Ayan guys. So makikita nyo bakit di ma-marking kasi niresetting na ito sa machine shop. So mismo sila naglalagay sila ng numbering. Yan yung mga basic pointers guys kung maglalagay kayo ng magtatanggal kayo ng
itong lifter niya. So kailangan yan, hindi yan pwede magbalik-baliktad. Kasi kung magbalik-baliktad yan, mahirapan na yung tune up system yan, iba na. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So maglalagay na tayo ng head bolt, maghihigpit na, tandaan. So ipitan muna natin to guys, sa brake time yung konti. Okay, so magpa-torque na tayo guys. Ang torque nito nasa mga 70 to 80 to 90. So depende na kasi yan sa G's lang kasi yan eh. So nasa mga 80 lang yan guys. So gagawin mo yan, nanamnamin mo lang yung ikot ng bolt kasi nga na-resurface na to. So iba na yung niyan, yung sistema ng higpit. Medyo wala tayo. Ayan. So after natin maghigpit, magkakapit na tayo ng mechanism ng Okay, so ikakabit na natin yung camshaft, intake, tsaka exhaust. Ayan, dual camshaft to guys. Ang tawag nito overhead dual camshaft. Ayan. Bakit ginatawag na overhead? Kasi nasa taas siya. Tapos dual siya. Ayan yung intake, ito naman yung exhaust. Okay? Ayan, magkakabit ka na ng lagyan na ng blood ha, doon. Ayaw lang. Kain ni Dancer. Ano masabi mo, Lai? Okay lang? Sige na, pag malaki ka na, tulong ka na dito ha. Pakain ni Dancer. Ang dinosaur. Okay, so ayun guys, magkakabit na tayo ng mechanism. So yung konti, mag-timing na tayo dito para makuha natin yung tamang setup. Huwag mo ikutin. Ini siya So kanya. timing muna natin ha. Okay, sa mga baguhan, yung pointers dyan kung magkabit na kayo ng dual camshaft dahil wala tayong timing setup tools na ginamit. So ang gagawin nyo muna bago kayo maghigpit ng camshaft, ang gagawin nyo is ilagay nyo muna yung belt temporarily initial para yung magsentro itong timing nya. Ayan meron naman siyang marking, di ba? So may marking din dito. Ayan naman yung marking nya, yung arrow. So dapat akma siya. Kahit hindi mo niya makabit dito, mahalaga ito, ma-set up tong maayos. Yun ang mga mabilis ang gawa. Okay? So pagkatapos na magta-timing na tayo. Natin yung ilalim guys. So ayan na yung timing guys. Ayan may arrow. Tapos yung chain niya ibang kulay. Okay? May black. Sa ilalim naman timing din, ganun din. Pati yung niya, may arrow din sa ilalim guys. Hindi kayo man din nakabalin dito. Tsaka nakatapat din dito mismo sa may sa may konya niya. Okay. So ito naman ayan din. So yan yung mga timing mark na basic pointers. So magkakabit na tayo ng chain guide. So una yung gagawin, ito yun yung ikakabit. Pag makabit na yan, saka na yung susunod. Yan, kasi kita nyo, tamang higpit mga 30 to 40 torque range. Okay. So pagkatapos yung kabila naman. So nakasakay na siya. Gagawin natin. Yan, hindi ko muna brad. Ito yung technique dyan para hindi mo siya matutulak pag meron siyang knock sa lalim. So gagawin mo, area mo muna. Yan, itutulak mo ngayon para magano siya. Yan, mag free wheel. Okay. Tapos papasok ko muna yung bolt doon sa ilalim para may maghawak doon. Ngayon meron na, so fit na yun di ba? So ganoon na siya kasimple guys. So ayun yung timing niya, diretso na yan. Sino ba sa ilalim, naka timing mark na yan. Ayan, tapos dito sa ilalim ganoon din. Ayan, tapos ayan na, diretso na yan guys. Ayan yung arrow, yung chain kulay black, di ba? So timing na siya. Okay, so so ang gawin natin, magtatakip na tayo guys. So kuha natin yung timing mechanism niya. So yun na guys, naglagay na tayo ng timing cover niya. Isentro pala yung isentro mo yung pinaka oil pump niya para pumasok doon sa loob. Yan. Okay. So okay na, takpa na siya. Okay, so maglalagay na tayo ng mga bolt. Okay, so maglalagay na ng mga bolt guys. Mahaba yan, parang dito yata yan. Mahaba, kailangan maiksi. Dito yan tatlo dito.
Yun. Okay, so nakabit na natin yung mechanism. So hihigpitan na natin yung mga bolt na yan. So ayan na siya. Pagkatapos yan, sa ilalim naman tayo magtitira. Takpan na natin guys para masarado na yung ilalim. So nakatakip na guys. Pagkatapos yan, diretso tayo sa ilalim na tayo. Okay? Nasa siguro. Ayan, nakabit na natin yung sensor sa kanyang intake side. So sensor din guys sa kanyang camshaft para doon sa firing ng either injector or yung sa kanyang independent coil sa spark plug. Okay? So magkakabit tayo ng kanyang oil seal. So kuha mo tayo ng grasa tapos ikabit natin dito. Ayan, lagay tayo ng grasa guys. Taha, bilisan mo dyan, Taha. So si Brad Ping ang ating mechanic. Yun. Okay. Sakto na. Pantay. Okay, good job. Okay, so pwede na yung crankshaft ikabit guys. Out Brad! Yung birador natin, no? Si Brad Ping. So magkakabit na tayo ng takip sa puwet, yung kanyang crankcase. Okay, let's go. Kakabit mo tayo ng kanyang oil screener ang ikakabit natin. Ayan, ito na yung part ng ilalim ng kanyang engine, yung engine ng transformer Suzuki. Okay, so ayan na. So kabit na natin yung yan, yung oil screener. Ayan. So na ikakabit is yung kanyang takip na mismo ng crankcase. So bago kayo magtakip ng crankcase, kailangan makabit nyo muna to. Okay, so maglalagay tayo ng gasket oil para sa kanyang crankcase. Yung in between ng lips, kailangan merong gasket, ideal Villamoid or gasket oil. Pero para sa akin guys, nilalagay ko talaga guys gasket oil para pag dumikit-dikit siya, so wala nang leaking, intindihin yung mayari. Para after 1 year, 2 years, 3 years, hindi talaga magli-leaking. Unless lang kung tinanggal uli nila yan. So pang matagalan na itong birada natin guys. Mayroon ditong tanggalin pag wasa magtatanggal ka nito. So kumbaga pang matagalan na yung tira natin. Okay? So may konti kapitan natin dito. Okay. Yun. Salpak na. Okay, so nut tsaka bolt na lang guys. So maglalagay na tayo ng bolt. Bolt is pipe. So break tayo guys pagkatapos na. So almost done na tayo guys. Nakabit na yung crankcase, nakabit na rin yung cover. So sunod-sunod na yan, diretso na yan sa intake manifold, sa exhaust manifold, tapos sa intake manifold. So okay na yan. Buo na siya. So okay. Yung sa taas na lang natin ikakabit. So magkakabit na tayo guys. Shoutout sa iyo, Brad Ping. Ano masabi mo? Okay. Okay, oh. So nagkabit na tayo ng mechanism sa ilalim, sa may harapan. Tapos nakabit na natin yung water pump niya. And then nakabit na rin yung kanyang pinaka main, yan, wheel seal niya. So ikakabit na itong mechanism ng kanyang flywheel. Yung cover brad, yung plate, yung flywheel back plate niya. Yun, so nakabit na yung guys. Yun, sentro na. So after that, kabit na natin. Turo kasi nyo guys paano magkabit ng basic pointers ng flywheel. Kabit natin yung tools. Simpleng tools na yun pero malaking tulong yun. Okay? Ngayon, kabit natin. Tayo ng tools guys. Paano ito? Wala siguro. Oo. So ito gagamit natin na tools na bibili ito sa Shopee. So para hindi kayo mahirapan, at least meron kayong basic pointers kung paano nyo gagamitin yung ganitong tools para makaset up kayo ng clutch system. Okay, especially yung pressure plate at saka yung clutch lining. So mahirap kasi i-timing yan guys pag nasa ilalim.
So meron kayong tools, madali lang. So okay, gawin natin na. Salpak mo muna luna. Yan, tingnan nyo pa paano gagawin. Tapos naka-set up na yan. Sige. Tapos higpitan mo dyan, Brad. Yan. Yan. Pusa yan mag-setting sa ilalim. Okay, yung ilalim yan, bubukad yun para sumit up doon sa yan. Pag humigpit na yan, ibig sabihin setting yung sa ngipin ng kanyang pinion gear doon sa loob ng lining. Higpit na, yan, sentro na yan. Pagkatapos, sentro ka naman dito, ito naman ang pipihitin mo. Yan, pakanan. Para sumikip yan o, yung kanto na yan ng bawat fork spring. Fork spring ang tawag dito guys sa pressure plate. So yan, pag sumating na yan, ayan, kita nyo, okay. So sentro na siya. Yan. So ito yung magsisentro doon sa loob ng clutch lining mo, yung ngipin niya doon. Tapos ito naman ang sisentro dito naman sa pressure plate ng fork spring, yung pinaka spring niya. So setting na siya, higpit na siya. Higpit na, okay. So okay na yan. Tingnan natin mamaya kung masisentro ba pagkatapos lagyan ng bolt. Okay, mahirap kasi ikabit to guys eh. Kung alam nyo, napakahirap ikabit yan. Nahirapan talaga minsan ng mga mekaniko dyan, simentro. Okay, pagkatapos na pwede nyo nang higpitan diretso agad. Yan. So may iba nyan, sumisentro yan, hindi pa ito hinihigpitan sentro, pero meron kang special tools, madali lang, dire-diretso na ang tira mo, hindi ka na mahihirapan. So pag matapos ang higpitan, check natin kung sentro ba. Tingnan natin yung tira natin kung okay ba yung mga ginawa nating sistema. Okay, so basic pointers lang ito guys, pero malaking tulong ito. So shoutout pala sa ating lahat ng mga mekaniko, especially sa aking mechanic, si Brad Ping. Brad, shoutout sa iyo. At sa ating mga unit owner at sa lahat ng sumusuporta at subscriber, follower ng Carsling TV at sa aking FB page na ito nakalagay yan, Cars Hadotech, Carsling Auto Repair Shop. So free engine mechanical diagnose tayo guys. Okay, so at sa mga pagkikita mekaniko, shoutout sa inyo, maraming salamat sa inyo. So at sa lahat ng mga unit owner. Okay, so higpit na siya. Yan, higpit na. Okay, ngayon tanggalin na natin. Tingnan natin kung masesentro ba yung okay, check natin. Sentro. Ayan o. Ayan o, yun o. Paano mo kukuha sentro? Ayan o, tingnan mo halos level lahat ng system ng kanyang sentro siya. Okay? O, ganun lang siya kadali. So, salpak mo agad transmission, wala ka naiintindihin. So, meron ka lang ganitong tools. Ayan o. So, search nyo sa Lazada guys, sa Shopee. Laking tulong to. Okay? So, sige. Kapit natin buong mechanism na naman. So, ibang parts na naman. Okay? Okay, so ayan na guys, kinabit na natin yung buong mechanism. Okay? So, tapos yan, ikakabit na yan, papanda rin na. So, ayan na guys, nakakabit na natin yung buong mechanism niya. Almost nasa na tayo, almost nasa mga 85% yung pagkakabit ng mechanism. So, hanggang doon lang muna guys, dahil medyo may busy tayo ngayon. So, shoutout pala sa ating lahat, sa ating mga kapwa mekaniko, sa mga bagitang mekaniko, sa mga baguhang mekaniko, at sa mga unit owner, followers, subscribers sa patuloy na sumusuporta sa akin. So, nasa 3,000 na po tayo na subscriber. Maraming salamat sa inyo guys. So, yun lang ang aking tapos gusto mga salamat. So, please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and God bless. See you.